Napansin mo ba na halos lahat ng bagong bukas na coffee shop ngayon, parang pare-pareho na ng hitsura? Oo, yung aesthetic, 'di ba? Exactly. Pagpasok mo, andun yung pare-parehong nakasabit na halaman, yung industrial na ilaw, tapos pare-pareho yung font sa menu. At minsan, pati yung lasa ng kape, parang magkakamag-anak na. Totoo 'yan. 'Di ba? Akala natin uso lang o sumasabay sa trend, pero ang totoo, biktima sila ng isang napakatalamak na sakit sa anumang organisasyon, yung tinatawag na identity drift. At ang makakagulat, hindi lang ito nangyayari sa mga negosyo. Nangyayari ito sa mga communities, sa mga non-profits at higit sa lahat. Sa mga simbahan. Oo, sa mga simbahan. Kasi madalas, akala natin ang solusyon para maging matagumpay yung bilisan ng galaw o damihan ng ginagawa. Pero ang totoo, maraming grupo ang nagkukumahog na sa pagod kasi pilit nilang binubuhay yung isang pagkakakilanlanan na hindi naman talaga sa kanila. Kinopya lang nila. Tama, kinopya lang nila ito sa iba dahil nakita nilang gumana doon, kaya inakala nilang gagana rin sa kanila. Maligayang pagdating sa ating malalimang talakayan kung saan kumukuha tayo ng isang mahalagang dokumento, hinihimay natin yung mga pinakamalalaking ideya nito at inaalam natin kung paano ito makakaapekto sa'yo. Para sa'yo na nakikinig ngayon, oo, ikaw na nagpapatakbo ng negosyo o baka humahawak ng team sa opisina o naglilingkod sa isang community. Yung source material natin ngayon ay isang dokumentong may pamagat na 006 Mission Identity, Who Are We Called to Be? .pdf. Isang napakagandang babasahin. Sobra. At ang mission natin ngayon, alamin natin kung bakit ang sikreto sa isang matagumpay na organisasyon ay hindi yung walang katapusan na pagpaparami ng aktibidad, kundi ang pag-alam sa tunay nitong pagkakakilanlan. Okay, himayin natin ito. Kasi ang pinakapundasyon ng tekstong ito ay nagsasabing ang misyon ay nagsisimula bago pa man ang aktibidad. Paano nangyayari yun? Kasi sa isip natin, ang misyon ay ang aktibidad mismo, di ba? Nakaugalian na kasi natin na kapag gusto nating patunayan na may ginagawa tayo, naglulunsad agad tayo ng mga programa. Ang pinutoit out ng may akda dito maraming simbahan at pwede nating sabihin kahit anong organisasyon yan. Ang may napakaraming aktibidad, pero walang malinaw na pagkakakilanlan o identity. Parang busy lang para masabing busy. Tumpak! Nag-organize sila ng mga malalaking events, gumagawa ng mga bagong komite, pero nakakalimutang itanong yung pinakamahalagang bagay. Sino ba talaga tayo? At ano ang tinawag sa atin ng Diyos para maging sa lugar na ito? Kapag inuna mo kasi yung aktibidad, umaasa ka lang na lilitaw yung identity mo habang nagiging busy ka. Parang fake it till you make it na walang katapusan. Oo, gano'n na nga. At kapag tinamaan ka na ng pagod dahil sa dami ng ginagawa na walang malinaw na direksyon, dyan na pumapasok yung tinawag mong identity drift kanina. Nawawala yung sarili mo. Pero teka, paano ba talaga ito nagsisimula? Hindi naman siguro gumigising ang isang grupo isang araw at sinasabing, okay team, kalimutan na natin kung sino tayo at mangkopya na lang tayo ng iba. Nangyayari ito ng napakatahimik. Nagsisimula ito sa simpleng paghahanga. Halimbawa, makakakita ang isang maliit na neighborhood church ng isang malaking urban megachurch na may napakagandang sistema. Sikat yung banda, libu-libo yung membro. Nakaka-intimidate yun ah. Sobra. Kaya papasok yung kakulangan ng kumpiyansa o insecurity ng maliit na simbahan. Mag-uumpisa silang maghambing. Iisipin nila, baka kapag ginamit natin yung parehong graphics nila, o kapag kinopya natin yung flow ng programa nila, magiging matagumpay din tayo. Parang, kumbagang nagsusuot ka ng sapatos ng ibang tao. Oo, maganda at sikat yung sapatos, pero dahil hindi mo sukat, ikaw lang ang masasaktan kapag ipinaglakad mo na. Magandang analohiya yan. Unti-unti, papapalitan nila yung mga natural sa kanila para mag-fit doon sa hulmahan nung sikat na grupo. Wait, pero hindi ba ang buong pundasyon ng modern management yung tinatawag nating best practices? Kung may ginawa yung kabilang kumpanya o simbahan na gumana,
at nagpasok ng maraming tao, bakit hindi ko kokopyahin? Parang inilalayo mo ako sa shortcut Hindi ba natural lang na matuto mula sa mga matatagumpay? Magandang punto yan at tinalakay rin yan sa dokumento. Ang kapansin-pansin dito ay may napakalaking pagkakaiba ang healthy adaptation at unhealthy imitation. Healthy adaptation versus unhealthy imitation. Okay, paano yon? Ang pag-alam sa best practices ay healthy adaptation. Kukuha mo yung prinsipyo. Halimbawa, nalaman mong mahalaga pala ang magandang komunikasyon sa mga bisita. Tapos inaalam mo kung paano ito babagay sa iyong sariling konteksto. Pero ang unhealthy imitation, ito yung pangungopya ng forma o hitsura nang walang pagsasaalang-alang sa kaluluwa ng organisasyon mo. Literal na copy-paste? Oo, kinokopya mo yung mismong script, yung mismong ilaw, yung mismong estilo, dahil natatakot kang mapag-iwanan. Kinopya mo yung forma pero wala yung kaluluwa. Kaya pala binanggit din sa teksto na ang resulta ng ganitong panggagaya ay chronic fatigue o yung labis na pagkapagod. Hindi lang ito physical na pagod, Eksakto, dahil pinipilit nilang buhayin at panatilihin ang isang estrukturang hindi naman nila sukat. Isipin mo yung emosyonal na bigat ng pag-aarte araw-araw. Nakaka-drain yun. Kapag ang isang ministeryo o programa ay hiniram lang at hindi nag-ugat sa totoong buhay ng komunidad mo, parang nagma-maintain ka lang ng isang napakalaking set ng pelikula. Kailangan mong siguraduhin na palaging nakatayo yung mga props, palaging umiilaw yung mga ilaw. At doon nauubos yung energy. Namamatay ang sigla ng mga tao dahil ang ginagawa nila ay isang performance at hindi isang natural na pagtugon sa kanilang tunay na kapasidad. So, if copying is a trap that leads to burnout, what's the alternative? Kung itatapon natin yung playbook ng ating mga kakompetensya o ng mga sikat na grupo, ano ang ipapalit natin bilang batayan ng misyon? Ayon sa teksto, ang sagot daw ay ang pagkakaroon ng ecclesial identity at contextual calling. Big words, Ano ang ibig sabihin nito sa simpleng usapan? Sa madaling salita, bago ka mag-isip ng kahit anong estratehiya, kailangan mo munang alamin kung ano ang natatanging ibinigay sa iyo sa lugar kung nasaan ka. Sinasabi sa teksto na bago maging estratehiya ang isang simbahan, ito muna ay isang theological na pahayag. Theological na pahayag. Okay. Kailangang i-audit ng bawat komunidad ang kanilang mga natatanging regalo o gifts at ang kanilang mga pasanin o burdens. Ano ba yung mga issue na natural na nagbibigay ng bigat sa puso ng inyong grupo? Ano yung mga kakayahan na meron ang mga taong nasa loob mismo ng kwarto nyo ngayon? Nakikita ko na kung paano ito nag-a-apply, hindi lang sa simbahan, kundi sa kahit anong team. Kung ikaw ay isang tech startup, hindi ka pwedeng mag-copy-paste ng company culture ng Google. Kung ang team mo ay puro working students sa probinsya, you have to audit your own local reality. Walang kwenta ang libreng ping-pong table kung ang kailangan ng team mo ay flexible hours para makapag-aral. Diba? Tumpak. At dyan nagkakamali ang marami. Gumagamit sila ng mga generic na mission statements. Pamilyar ka siguro sa mga pahayag na tulad ng love God, love people, o kaya make disciples. Wala namang masama doon. Sino ba namang kukontra sa love God, love people? Walang kokontra dahil totoo naman siya, pero ayon sa may akda, masyado itong malabo para maging gabay sa mga konkretong desisyon. Masyadang broad. Oo. Kapag may opportunity na dumating, hindi ka matutulungan ng Love God, Love People na mag-decide kung dapat ba kayong magtayo ng feeding program o mag-focus sa youth counseling o magtayo ng negosyo. Hindi nito sinasabi kung anong uri kayo ng community sa isang partikular na kalye. Dito na pumapasok yung tinatawag sa teksto na incarnational logic. Isa na naman itong mabigat na term, incarnational logic. Himayin natin itong ng husto. Ang incarnational logic ay nakabase sa ideya na ang ebanghelyo, bagaman universal ito at para sa lahat, ay hindi kailanman lumalabas bilang isang abstract na konsepto. Hindi siya nasa hangin lang. Exactly. Ang ebanghelyo ay palaging may lokal na ekspresyon. Pumasok si Kristo sa isang partikular na lokasyon, sa Nazareth,
Nagsalita siya ng partikular na wika, nagbawi siya bilang isang karpentero, at kumilos siya sa loob ng isang partikular na kultura. Kaya para sa isang simbahan o anumang organisasyon na may malalim na misyon, ang presensya mo ay dapat ding partikular. Sa madaling salita, hindi ka pwedeng maging mabuting impluensya sa hangin lang. Kailangan mabuting impluensya ka sa Tondo o sa Makati o sa Davao, kung saan ka nakatapak. Yun ang incarnational logic. Ang misyon mo dapat amoy lupa kung nasaan ka. Dapat ramdam ang presensya mo ng mga taong literal na makakasalubong mo sa labas ng pinto mo. At nakadikit dyan yung pagtingin natin sa tradisyon. Sinasabi ng teksto na ang tradisyon kung nasa tamang lugar ay naipong karunugan o accumulated wisdom. Pero wait, madalas kapag sinabing tradisyon, ang naiisip natin ay luma o kaya sagabal sa pagbabago, di ba? Yan ang karaniwang pananaw, pero hindi palagi. Halimbawa, ang isang lumang liturgical church ay may lalim ng pananalangin, may sagradong ritmo na nabuo sa loob ng daan-daang taon. Hindi mo yun basta-basta maipagpapalit sa isang mausok na stage na may laser lights dahil lang yun ang uso. Oo nga naman. O kaya naman, kung ang isang simbahan ay binubuo ng mga pamilya ng imigrante o mga OFW, merong silang natural na calling para sa hospitality at cross-cultural ministry dahil iyon ang mismong pinagdaanan ng buhay nila. Hindi nila kailangang maghanap ng ibang misyon. Nasa DNA na nila ito. So ang sinasabi mo, ang mga pinagdaanan ng grupo mo at ang mismong demografiya ng mga miyembro mo, iyan ang nagbibigay ng clue kung ano talaga ang misyon mo. Dito na magiging sobrang interesante ang usapan kasi gusto kong ibahagi yung kwento sa teksto na nagpakita kung ano talaga ang hitsura ng lahat ng ito sa totoong buhay. Isang kwento tungkol sa isang mid-sized church sa isang lumalagong syudad. Nang mabasa ko ito, napasabi talaga ako ng, wow, the burnout is so real. Oo, napakakalinaw ng halimbawang ito kung paano nakakasira ang pag-abandona sa sariling pagkakakilanlan. Isipin mo ito, para sa iyo na nakikinig. Isang simbahan na katamtaman lang ang laki dahil nasa isang mabilis na lumalagong syudad sila, na pressure silang maging relevant at makahatak ng mas maraming tao. Kaya tumingin sila sa isang sikat na mega church sa kabilang ibayo ng lungsod at ginaya ang modelo nito. Kinopya nila lahat? Lahat. Tinaganda nila ng todo ang production nila tuwing linggo. Nagdagdag sila ng napakaraming service times para hindi magsiksikan. Gumastos sila sa slick branding, magagandang ilaw at professional na sound system. Sa labas, mukhang napaka-successful nila. Mukha silang sikat at professional. Pero ano ang totoong nangyayari sa loob? Paano sila nag-collapse mula sa loob? Dito natin makikita yung mekanismo ng chronic fatigue na pinag-usapan natin kanina. Nangopya sila ng modelong pang mega church na may 50 full-time staff, pero ang totoo, mid-sized church lang sila. Kaya ang nangyari, ang bigat ng trabaho ay bumagsak sa balikat ng ilang volunteers. Grabe, kawawa naman yung mga volunteers. Oo, yung mga volunteers na ito, imbis na nakikipagkwentuhan sa mga bisita o nakikipagkapwa-tao, nag-aalala sila kung tama ba ang timing ng ilaw o kung nag-play ba ng tama yung video presentation. Napagod ng husto ang mga volunteers, naging 14-hour workday ang linggo nila para lang i-maintain ang show. At ang pinakamasakit na parte ng kwento, ang lalim ng relasyon nila ay nawala. Dahil naging parang pabrikan ng religious services ang simbahan nila, hindi na magkakakilala ang mga tao. Naging mababaw ang samahan. At naramdaman nito ng mismong kapitbahayan nila. Ironic, di ba? Oo, gusto nilang maabot ang buong syudad, pero ang pakiramdam ng mga tao sa mismong kalyeng kinatatayuan nila ay malayo at impersonal ang simbahan na ito. Naging isang consumer experience sila kaysa sa isang komunidad. Pero ang maganda sa kwentong ito ay nang magising ang mga leader sa katotohanan na hindi nila kayang isustain ang ilusyong ito, gumawa sila ng napakatapang na desisyon. Binitawan nila ang pangarap na maging isang citywide attraction. Binago nila ang kanilang focus para maging isang faithful neighborhood presence. Ibinalik nila sa lupa ang misyon nila.
Sa halip na magbayad para sa malalaking billboards o mag-maintain ng parang concert na production, anong ginawa nila? Tumutok sila sa simpleng pagpapakain sa kanilang komunidad. Nagbigay sila ng konkretong suporta sa mga lokal na paaralan sa paligid nila. Nakahanap sila ng totoong impact. Totoo. At nag-focus sila sa intergenerational na pagdidisipulo. Ibig sabihin, hindi na nila hiniwalay-walay sa iba't ibang programa ang mga bata, kabataan at matanda. Hinayaan nilang magkasama at mag-usap-usap ang iba't ibang henerasyon. Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan, naging mabagal siguro ang paglaki ng bilang ng mga uma-attend kumpara sa pinapangarap nila noon. Pero hindi na sila pagod. Naging malalim ang ugat nila. Dahil ang estratehiya na sinusulad nila ay hindi na galing sa inggit, kundi galing sa tunay nilang kapasidad at kung sino talaga sila sa komunidad na iyon, naging totoo sila. Ang sarap pakinggan niya, no? Naging totoo sila. Pero tatanungin kita, paano naman yung mga nakikinig sa ating ngayon na na-realize na, nako, nasa ganitong sitwasyon ng organisasyon ko ngayon, ang dami naming background apps na nagpapadrain ng battery namin, paano sila magsisimulang magbago? Dito pinapakilala ng teksto ang konsepto ng discernment o pagkilatis at pruning o pagbabawas. Ang unang hakbang sa pagbabago ay pagkilatis o discernment. At ipinapaalala ng teksto na ang pagkilalis ay hindi dapat ginagawa lang sa loob ng boardroom o ng mga matataas na pinuno. Kailangan mong pakinggan ang buong komunidad, lalo na yung nasa lalayan ng organisasyon. Bakit yung nasa lalayan? Halimbawa, mas alam minsan ng mga greeters sa pinto kung ano talaga ang pulso ng simbahan o ng negosyo. Nakikita nila kung sino ang pumapasok, nakikita nila yung mga pagod na mukha ng mga volunteers, alam nila kung sino ang bigla na lang hindi bumabalik. Hindi ito nakikita ng mga leader na nakatutok lang sa mga spreadsheets at attendance logs. Kailangan din daw i-audit ang kalendaryo at budget. Dito malalaman ng totoo. Kahit anong ganda ng mission statement mo, kung ang 80% ng budget at oras nyo ay napupunta sa pag-maintain ng isang programang walang pumapansin dahil lang tradisyon na natin to, ibig sabihin, hindi kayo aligned. Totoo yan. Malaking disconnect yon. Think of it like a smartphone. Kung marami kang binuksang apps at hindi mo sinarado, patuloy silang tatakbo sa background. Umiinit yung phone mo, nagahang, at ang bilis malobat kahit wala ka namang ginagawa. Pruning isn't just about throwing things away. It's force closing those background apps that are draining your community's energy para makapag-focus ang main operating system mo. Pero paano naman yung emotional na hirap nun? Para itang paglilinis ng aparador ang hirap itapon ng damit na binili mo dahil uso kahit hindi mo naman naisusuot. Paano haharapin ang mga leader ang takot sa pagtanggal ng mga programa? Isang napakagandang analohiya niyan. Dahil lang pag-force close ng mga programs na ito ay hindi madali, emotional na proseso ito. Paano kung ang program ang gusto mong tanggalin ay pinasimulan ng isang miyembrong 10 taon ang nandoon? Ang hirap nun. Kaya nga ginamit sa teksto ang salitang pagsisisi o repentance. Kailangang magkaroon ng lakas ng loob ang mga leader na aminin na nagkamali sila, aaminin nilang nangopya sila, aaminin nilang pinili nila ang maging visible o sikat kaysa maging tapat sa tunay na kakayahan nila. Ang bigat nun aminin mong pinili mo maging sikat kaysa maging tapat. Oo, at kaakibat niyan ay ang pagtanggap na ang isang simbahan o anumang organisasyon ay kailangang munang maging simple bago maging matatag. Kailangan mong matutong magsabi ng hindi sa mga maliliit o nakakaubos oras na aktibidad. Para may space para sa totoong misyon. Exactly. Kapag naprune o naputol mo na ang mga sanga na hindi naman nagbubunga, doon ka lang magkakaroon ng espasyo at lakas para masabi ang oo sa tunay mong calling. Hindi lahat ng ginagawa ng iba ay kailangan mong gawin. Ang totoong stewardship ay ang pagtutok at pag-aalaga sa kung ano ang hawak mo ngayon. Nipilit kopyahin ang kultura ng ibang kumpanya or namumuno ka man ng isang proyekto sa eskwelahan o naglilingkod ka sa isang simbahan na pagod na sa dami ng events, ang aral ay napakalinaw. Huwag nang mangopya. Oo.
Ang pagkopya sa tagumpay ng iba nang walang pagsasaalang-alang sa sarili mong lokal na realidad, sa sarili mong mga tao at sa sarili mong konteksto ay mauuwi lang sa labis na pagod at kawalan ng direksyon. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging katulad ng pinakasikat sa industriya nyo. Ang lakas nyo ay nagmumula sa pagiging totoo sa inyong embodied witness. Yung presensya ninyo na nakaugat sa mismong kalye at komunidad kung nasaan kayo. At bilang huling taalala mula sa teksto, kapag nahaharap ka sa paggawa ng desisyon para sa susunod na hakbang ng iyong grupo, huwag unahing itanong kung ano ang sikat o kung ano ang kahanga-hanga sa paningin ng mundo. Huwag mong itanong kung ano ang ginagawa ng kabilang grupo at kung paano natin sila matatalo. Ano ang dapat itanong? Ang taming dapat mong itanong ay ano ang totoo para sa atin at ano ang magiging tapat na hakbang natin sa komunidad na ito. Dahil sa huli, ang katapatan sa iyong sariling pagkakakilanlan ang magbubunga ng misyong hindi ka uubusin, kundi bubuhayin ka. Isang napakagandang paalala. Bago tayo maghiwalay, gusto kong iwanan ka ng isang kaisipan na hindi direktang tinalakay sa teksto, pero sadyang mapapaisip ka kung ikokonekta natin ang lahat na ito sa kasalukuyang panahon. Sige nga, Kung babalikan natin yung kwento, naging matagumpay yung simbahan nang niyakap nila ang kanilang pisikal na lokasyon, yung kanilang neighborhood presence. Ang kanilang pagkakakilanlan ay mahigpit na nakatali sa mga kapitbahay na literal na nakikita at nakakasalamuhan nila. Pero isipin mo ito, ano kaya ang mangyayari sa pagkakakilanlan ito sa panahon natin ngayon, kung saan maraming komunidad, negosyo at maging mga simbahan ang unti-unting lumilipat sa pure digital or online na format? magandang tanong yan. Di ba? Pwede ba talagang magkaroon ng totoong embodied witness kung wala namang pisikal na katawan na magkakaharap? Paano ka magiging amoy lupa kung ang lupang kinatatayuan mo nasa internet lang? Isipin mo yan hanggang sa susunod nating malalimang talakayan.